Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Patungkol ho dito sa budget. Pasok! Tinawag po ng Malacanang na fake news ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pinirmahan umano ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 national budget na sadyang blanko ang ilang bahagi. Malinaw dito ha. Diyan pa lang, ito na kagad ang idinidiin ng mga mainstream media. Hindi lamang po ito. Ito, tila sinasabi nila na fake news daw si Pangulong Duterte. Fake news nga ba o mali lang yung tanong ninyo kaya iba ang sagot ng ni BBM? Saksi, si Ivan Mayrina. Yung mga bangko. Hindi mo na nagpas ilong with blank. Sa special episode ng podcast na Basta Dabawenyo, may mga pinuna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hawak nilang kopya ng Bicameral Conference Committee report ng 2025 national budget. Galing daw ito kay Davao Congressman Isidro Ungab na minsan naging chairman ng House Appropriations Committee. Una sa lahat, nanggaling po ito kay Congressman Ungab na ngayon ay representante dyan sa Davao. At itong si Ungab, hindi lamang po ito simpleng representante. Dati rin po itong naging chairman ng appropriation. So alam niya po ang takbuhin dyan. Alam niya po kung anong klase at papaano nagkakaroon ng gaguhan dyan sa appropriation. Tuloy natin ha. Ni Ungab, 13 pahina sa BICAM report ng 2025 budget ang may mga blanco sa halaga ng nakalaang pondo. Gaya raw nitong pondo ng NIA o National Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority. Ayan tingnan mo tingnan mo yung ayan. Delete the amount in figure 74. Naku po, ang tindi nito. Hindi ito milyon and replace with blank. Okay. After the acronym PCA, delete the amount in figures. Naku. Ang total, naku. Ang tindi na mga blanco na ito. Dinaig pa yung yung mga cheque dyan. Irrigation Administration at PCA o Philippine Coconut Authority, BIFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pati ang pondo sa small-scale irrigation projects at sa agricultural machines, equipment and facilities. Karamihan daw sa mga may blanco nasa pondo ng Department of Agriculture. May blanco rin daw sa unprogrammed appropriation. Naku po! Ang BICAM unprogrammed appropriation? Bakit blanco yan? Alam naman natin pagka unprogrammed appropriation, wala pang pinaglalaan ng pondo. Pero blanco? Anak ng tutsang kalabaw, blanco. Sa madaling salita, pag blanco, blanco. So pwedeng lagyan, di ba? Alam mo ako, pag pumipirma ako ng cheque, ang talagang unang nilalagay ko dyan, yung amount. Di ba? Kunwari, para kunwari itatransfer ko amount at saka kung si kaninong kung kanino you pay to ganyan, di ba?
Importante yun eh. Kasi, at least kung malagay mo na yung amount, hindi na mababago yan. Di ba? O, tapos yung pay to, importante rin yan para yung nagnakaw, hindi na pwedeng mapunta sa kanya kasi nakasulat na yung pay to. Dito, blanco. Unprogram. Ibig sabihin, wala. Hindi alam kung saan dadalhin. Tapos, blanco pa yung amount. Ay, napakatarantado ng gumawa nito. Report ang resulta ng pagtutugma. Nako! Ayan. Eto, mamaya tingnan nyo. Importante itong apat na to. Etong sa kaliwa, si Romualdez. Etong nasa na kanan ni Romualdez, sinibak na si Zaldico. At ito naman sa kanan ni Zaldico, walang iba kundi si Grace po. Alam na natin yan, karakas yun. At si Escudero. Nako. Tuloy. Parang magkaibang bersyon ng Kamara at Senado ng panukalang national budget. Nira-ratify ang BICAM report ng Kamara at Senado na isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Nako. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate. Pagka, dinawin natin to, napaka-importante. So the House. Magiging General Appropriations Act. Ratify ang BICAM report ng Kamara at Senado saka isusumite sa Pangulo para mapirmahan. Kapag napirmahan ang General Appropriations Bill o GAB. Yung General Appropriation Bill, yan po yung manggagaling sa BICAM. Tapos, pag pinirmahan na, magiging General Appropriations Act o GAA. So the House and the Senate ratified defective BICAM report. ang linaw po sinabi ni Ungab. Senate and the House, sabihin yung mga congressman natin na ulupong, sila daw po ang nag-ratify. Sila daw po ang pumirma ng blankong budget. Ulitin natin para sa mga tanga. Kasama na ilang media. Ang pinirmahan na blanko ay yung galing sa BICAM. Pinirmahan yan, niratify ng Senado, yung mga pumirma, although wala ito sila, sila ba to? Ito yung mga pumirma, mga senador at mga congressman. Yan yung pinapakitang blanko. Sa madaling salita mga kababayan, ang sinasabing pumirma ay mga mambabatas, hindi ang presidente. Walang sinabi si Ungab at ganun din si Pangulong Duterte na sinabi niyang, Mr. BBM, pinirmahan mo ay blanco. Walang sinabi si Pangulong Duterte ganun. Wala rin sinabi si Ungab. Pero tila na ang pinalalabas ng media sa pamamagitan ng tanong nila na mali. Tinanong nila si Bongbong Marcos. Sabi ni Duterte, pinirmahan mo daw blanco. Mga putang ina nyo palang media kayo eh. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte na ang pinirmahan ni Bongbong Marcos ay blanco. Ang sinabi nila, BICAM. Hindi ng presidente. Ito, tanga lang kayo? Bobo kayo o nananadya kayo? Kasi, ano yan? Tangina nyo, nag-aral kayo ng journalism tapos hindi nyo alam ang pinagkaiba ng ginawa ng BICAM at yung ipinirmahan ng Pangulo, magkaiba ho yun. Kasi tandaan ninyo, may proseso yan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Okay? Tuloy natin. In other words, apektado yung ating GAA. Para ka nag-issue ng check kanya ng blanco. Ano yung sabihin? Yan, na pinagugulo ng ilang media eh. Pinagugulo na ilang media eh. So, ibig sabihin, apektado ang GAA. Okay, ipapaliwanag natin. Ituloy lang natin. Mamaya, unya-unya, explain ko sa inyo. Sila na ang maglagay, ang sekretary o ang direktor? Anong kalukuhan ng naisip ninyo niya? That is falsification of law. Perjurian or whatever criminal action. You can all go to jail for that. Sagot dito ni Pangulong Bongbong Marcos. He's lying.
He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Si Executive Secretary Lucas Kita nyo ha, pareho sila ng sinasabi ni Marcos. He is lying. Kasi hindi naman ako, sabi niya, hindi naman ako maaring pumirma ng blanco in Tagalog. Tama naman siya eh. Tama si Bongbong doon. Hindi naman talaga siya pwedeng pumirma ng blanco. Pero hindi naman yun ang sinabi ni Duterte. Hindi rin yun ang sinabi ni Ungab, pumirma ka ng blanco. Walang sinabi si Ungab, walang sinabi si Pangulong Duterte na pinirma ni Bongbong ay blanco. Pero bakit ganun ang tanong ng media? Mr. President, sabi ni Duterte, pumirma daw kayo ng blanco. Naturalmente, ang sasagot ni Bongbong, he is lying. Hindi ako pwedeng pumirma ng blanco. Nagigets nyo? Mali kasi yung tanong, kaya mali ang sagot. Abay, gago pala talaga itong media eh. Tapos ngayon, ito pinalalabas. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Alam nyo ba na ang gumawa ng fake news ay criminal? Nasa batas natin yan. Tingnan ninyo, ha? Lalabas na naman dito ay fake news si Pangulong Duterte. Nagpapakalat si Pangulong Duterte ng fake news. Yan ang lahat na lumalabas sa mainstream media ngayon. Pero sandali, linawin natin. Wala naman sinabi si Pangulong Duterte, Hoy! Bongbong! Hoy, Bonet! Bakit mo pinirma na blanco? Walang sinabi si Pangulong Duterte ganun. Gago ba kayo? Media tinutukuyan ko dito hindi ko si Bersamin. Kaya lang, bakit ganun kasi ang packaging ng media? Na tila sinabi ni Pangulong Duterte na si Marcos ang pumirma ng blank. Wala akong sinabi ang Pangulong Duterte na pinirmahan ni Pangulong Marcos na blanco ang GAA. Walang sinabi. Ang sinabi, yung niratipika ng BICAM, ibig sabihin po nun ng Senado at ng Kamara ay blanco. Pero pagdating doon sa Pangulo, merong nang nag-fill up. Yun ngayon ang dapat nating habulin, yung animal na yun. Pero ang punto pa rin dyan, bakit bilang senador, bilang congressman, pumirma ka na blanco? Responsibilidad mo yan. Gago ka ba? Sorry pero gago ka ba? Ako, pumipirma rin ako ng kontrata ng artist ko. Pipirma ba ako na the talent fee of Mocha Girls is blank? Pirma ako. Tapos pipirma rin yung client ko. Sino ang gago? Pareho kami. Bakit? Pwede kong patungan yon. Pwede kong gawing 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon. Tapos sabi niya, hindi wala, blanco yan. Ibig sabihin, pwede 10 piso lang budget niyan. 100 lang. Nagigets yung ibig sabihin? Kasi nga, blanco. At walang matinong tao. At lalong-lalo na, ikaw opisyal ng bayan na to, na pipirma ka ng blanco. So ang may kasalanan dito, mga congressman at mga senador, partikular na yung BICAM. Mamaya ipaliliwanag ko sa inyo ano ibig sabihin ng BICAM. Ituloy muna natin ito. Mas Bersamin, tinawag na fake news ang mga pahayag na pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang budget na may mga blanco. Malisyoso at kriminal anya ang pagpapakalat ng ganito mga pahayag. Tingnan nyo na. Explain lang natin punta na po tayo sa sandaling explanation laang para mas maliwanagan kayo kung ano ang tunay na nangyari. Ayan, ilabas. Magdo-drawing tayo, First time to, magdo-drawing. Pangit po ang sulat ko, pagpasensyahan nyo na. Pag nagreklamo kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Eto, sisimulan natin. Saan ba nagsisimula ang budget? Dito natin ilagay yan. Shh, bakit mo na? Dali. Shh, buray natin yan. Okay. Ito na. Saan ba nagsisimula ang budget?
dito. OP o Presidente, Office of the President, nag-uusap sila ng Department of Budget Management, DBM. Diyan nagsisimula ang budget. Inaayos nila yan. O, usap sila. O, Mr. President, ganito kailangan ng departamento ito. Mr. President, ganito. Usap sila dyan. Okay? After nyan, okay, dadalin ngayon yan sa legislative branch. Sila po ang mag-check. Sino po yun? Ha? Sila po ay ang senador. Pupunta yan dyan. Yan natin. Pupunta yan sa Senate at House. Ibig sabihin, House of Representative. Senate and House. Diyan pupunta yan. Okay? Ngayon, pag pinag-uusapan nila, yan yung pinag-aaksayan ng sobrang tagal. Anong responsibility nila? Busisiin ang bawat departamento kung, nagamit nyo ba? Saan nyo ba ginamit? Ganito. Bawal pong magdagdag itong mga senador at mga house, itong mga congressman natin. Bawal po silang magdagdag, pakialaman ng budget. The only thing they can do, sasabihin nila, ganito yan. Hindi pwede ito kasi ganyan, ito yan. Dahil mali ang paggamit nyo, hindi maganda yung paggamit nyo, ganito. Pag-uusapan nila yan. Hindi po sila pwede magdagdag dyan. Ibig sabihin, gusto namin ng dagdagan tong budget natin. Dadagdagan namin yung budget. Hindi po pwede. Okay? After ng Senate, separate po yan Senate and House. Separate na gagawin nila yan. Magsasama sila ngayon. Pagsama niyan, ganun yan. Magsasama yan. Sa tinatawag na BICAM. Ibig sabihin yan, BICAM is dalawang house. Ibig sabihin, dalawa. Yung lower house at saka yung Senate. Pagsasama sila, yan yung pumipila-pila sila, mahaba silang ganun para silang, alam mo yun sa mga parliamentary ganun, mag-uusap sila, ito, ganito na pag-usapan, bla 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 bla, ganyan. Pagkatapos niyan, pupunta ngayon sila doon sa small committee ng BICAM. Sino ho yun? Yun na. Ayan na, nagsisimula ng himala. So pagkatapos pag-usapan ng sobrang tagal-tagal, sandali, magulo to. Ayusin natin para hindi Ayusin muna natin. Ayan, sorry naman. Ayan. Kasi hindi po talaga ako marunong masyadong dito yan, So, Senate at saka House. HOR nalagay natin. House of Representative. After nyan, pangit mo talaga magsulat. BICAM. Di ba? Pagkatapos ng BICAM, pupunta yan dun sa apat. Sino yung apat na yan? Yung pinakita natin kanina. Si Speaker, yung kanyang finance na si Zaldico, si Grace Po, finance ng Senate, at saka ng yung Senate President. Sila ho yan. Yung apat na yan. So mula dito, sa taas, nagsisimula, Office of the President, Senate, pinag-uusapan ng matinding malupit na malupit yan. Ganun katindi ang akala mo mga seryoso. Ayusin natin yan. Pero ang nagdi-decide din ay itong small committee na to, small committee na yan. Yung apat. Yan lang din mo magdi-decide. Sa katunayan, sinabi nga ni VP Sara Duterte, ang nagdi-decide laang yan ay walang iba kung hindi si Romualdez at si Zaldico. Yan yung sinasabi niya. Bakit pa natin pag-uusapan to, di ba, nung humarap siya? Bakit ba tayo magtatanungan dito? Kayo rin naman magdidesisyon. Tama si VP Sara dun. Isipin mo, dito sa Senate and House, dito, yan, Senate and House. Patatawag nila lahat ng departamento, kakausapin lahat ng USEC, Secretary, ASEC. Ano ba ginagawa mo sa budget mo? Kaganyan-ganyan sila. Naalala ko, iniipit nila ang PCO noon dahil kay Mocha. Bubula mga bibig niya mga animal na yan. Tapos, babaguhin din naman yan ng BICAM, yung mas maliit na grupo, I think more or less, less than 10 yan 10 from Senate dito sa BICAM, 10 from
House of Representatives. Tapos, pag-uusapan na naman yan. Pag-uusapan na naman ito mga to. Pagkatapos, babaguhin din naman ito. Ang revelasyon pa nga ni BP Sara Duterte, magdidesisyon din naman yan si Romualdez at si Zaldico. Kasi nga si Zaldico pa yung dating chairman ng appropriation na di umano sinibak ni Zandro. Sinibak. Okay? So sila naman din daw magdi-decide. Sige, pero sige, para naman hindi na natin sila lalagay dyan. Nandito na sila sa baba. Okay? Pagkatapos niyan, ano nangyayari? Okay? Dito, pupunta yan sa magpiprint. Saan yan? Nasa HOR yan. Nasa House of Representatives yan. Nandyan yan. Okay? So dito sa BICAM, sinasabi ni Ungab at sinang-ayunan dito sa BICAM, bilugan natin. Sa BICAM, sinasang-ayunan ni Pangulong Duterte yung sinabi ni Ungab na diyan blanco. Blanco daw yan. Pinakita kanina mga blanco. Di ba? So sino pumirma diyan? Tanungin ko kayo. Di ba? Walang iba kung hindi yung mga senador at saka mga congressman. Hindi ho ang presidente. Yan ang sinasabing blanco. Sandali, banat bay. Kung blanco pala yan, di ba dapat pag pinrint blanco yan? Tama kayo dyan. Kaya lang, may nagsabi sa akin, di ko na lang sasabihin ko sino, isang congressman, na talagang nangyayari yan. Taon-taon daw yan. Mapag-uusapan nila dito, may konklusyon na dito, pero pagdating dito sa printing, diyan na nagkakaroon ng himala, kasalanan ba? Maglagay ako ng numero. Isang himala. Diyan daw nagkakaroon ng himala. Saan yan? Sa House of Representation. Representative. Sa madaling salita, diyan daw nagbabago ang ilang mga numero. Sa katunayan, yung nakausap ko ng congressman, dito daw, ipalitan natin ng kulay blue. Dito daw, may budget siya. Dito, may budget daw siya yung congressman na nakausap natin. Dito. May inalat na para nga sa mga proyekto. Pagdating daw dito, hindi itong panahon na ito dati nung unang yung panahon na siya pa ay congressman. Pagdating na daw dito, nawala na yung budget. Kaya nga daw siya nagtataka, sandali. Kinungklud na natin dito, pinirmahan na natin dito. Tandaan nyo pumirma to. Dito, pinirma niya ng lahat ng mga congressman. Si congressman ganito, si congressman ganyan, si congressman ganyan. Pinirmahan nila yan. Okay na, is na budget. Pagdating dito, nababago daw. Dito, dyan. Nababago daw. Ngayon, after nyan, babalik ngayon yan. Babalik. Dali. Chotomate. Babalik daw yan dito. Sa presidente. Hindi sa DBM, sa presidente. Pagbalik dyan na siya pipirma. So nagkaroon ng hocus-pocus along the way from BICAM going to here. Nagkaroon ng hocus-pocus doon. Alinaw ng drawing ko, di ba? Nagigets nyo? Diyan nagkakaroon ng hocus-pocus. Yan yung sinabi ni Ungab, yan din yung sinang-ayunan ni Pangulong Duterte. Nagigets nyo? So, hindi po totoo na nagpapakalat ng fake news si Ungab at si Pangulong Duterte. Ang fake news talaga ay yung mga medyang mali ang tanong. Bakit? Ano sinabi nila? Sinabi nila na dito daw
dito daw, yan, diyan daw sa presidente yung blanco. Walang sinasabi si Pangulong Duterte at si Ungab na dumating sa presidente yung printed na budget na blanco. Kaya may punto rin yung sinasabi ni Marcos at ng DBM na sinasabi nila, hindi blanco yan ha. Hindi blanco yan. Nung dumating sa amin yan, hindi blanco yan. Hindi maaaring pumirma si Marcos dyan ng blanco. Tama naman yun. Hindi nga blanco nandito na. Pero dito sa baba, dito, dyan, dito sa Bicam, dyan, blanco yan. Yan yung sinasabing illegal, kriminal, na pipirma ka ng blanco. Tama, mali. Di ba? O, papaliwanag natin. Nang mas madaling layman's term, ika nga. Chotomate. Dali, baka mamaya may ibang lumabas. Wait lang. Yan. Okay. Ako mamaya pagka-click ko, lumabas yung scandal ko. Ito. Ganito. Parang ganito dating. Nag-usap yung magbubuker. Buker, ang tawag dyan. Yung nagbubuk ng mga banda, yan, buker. At saka yung manager ng banda, halimbawa, manager. Nag-usap sila. Okay? Blanco ngayon, pinirmahan nilang pareho. Pinirmahan ni Booker, pinirmahan ni manager, parehong blanco. Okay? Pero pagdating na dun sa financier, meron na nakalagay na 1 milyon. Dun sa magbabayad, ito, magbabayad. Babayad. 1 milyon na, 1 milyon na yung talent fee. Yeah? Pero, ang napag-usapan nitong dalawang to, blanco lang. So ngayon, pag pinakita mo, kanino? Doon sa artist. Nagpirma na kami ng kontrata. Ito lang kontrata natin. Tigli 5,000 lang kayo. Tigli 5,000 lang kami. Oo, yan ang pinag-usapan na budget nyo, tigli 5,000 lang. Okay, sige, 5,000. Pero, yung kontrata ni Booker at saka ni manager, blanco. Tapos yung magbabayad, yung printed na contract na, yung talagang pipirma na nung magbabayad, 1 milyon na. So magkano kinatkong nung Booker at saka nung manager? Nagets ninyo? Magkano ngayon ng kinatkong nila? Ang laki ho ng kinatkong nila, di ba? Yun ang ibig sabihin natin noon. Kasi nga, blanco. Blanco. Blanco po. Yan yung sinasabi. Gago talaga itong ilang media kapag nagtanong. Hindi ko alam. Ito I give them the benefit of the doubt na alam naman nila Kasi yung tanga sila? O hindi nila ginawa yung assignment nila at hindi nila pinanood yung video ni Pangulong Duterte at ni Ungab. Ganun ba sila katanga? Pabaya? Hindi nag-research? O baka naman talagang sinasadya lang nila. Sinasadya lang nilang imali yung tanong kay Marcos para sumagot si Marcos ng palaban. Di ba? Kasi tama nga naman. Kung ako rin yung magagalit din ako. Anong sinasabi niyong pumirma ako ng blanco? Wala namang blanco nung pagdating sa akin. Tama naman siya. Kaya lang, mula doon sa Bicam, papunta doon sa printing, ayun na, nagkaroon na ng himala. Ang tanong, sino kaya yung gunggong na nag-fill up nung blanco na yun? Una, yun ang unang tanong. Sinong naglagay doon? Pangalawa, bakit ang mga congressman natin at senador sa Bicam, membro ng Bicam Committee, ay pumirma kahit blanco? Yan ang dapat idemanda. Kasi hindi ka dapat pumirma ng isang blankong budget. Bakit mo pinirmahan na blanco? Dapat managot yung mga pumirma. Nagigets nyo? Hindi pa pwede yun. Kasi trabaho mo yun. Responsibilidad mo yun bilang isang mambabatas. Nakaatang sa'yo yung responsibilidad na gamitin ng tama ang pera at tax ng bawat Pilipino.
Hindi mo pwedeng sabihin, hindi ko alam eh. Basta pumirma lang ako niya, pinapirma kami. Hindi pwedeng palusot yun.